Bago ang lahat, ang bilis din ng araw, sweldo na naman pala sa A15. Ang Boston Celtics palaban pa rin ngayon papasok ng playoffs. Kasama sila sa top 3 ng East. Kaya pang maging top 2. Nasa MVP level si Jaylen Brown ngayon. 29 points, 6 rebounds, 5 assists, 1 steal per game, 49 and 37%. Ang parang natirang championship core na lang sa Boston ngayon si Jaylen Brown, Derek White at Peyton Pritchard. Pero parang mas better lineup pa nga sa kanila yung Bucks or Philadelphia in papers. Based pa sa mga analyst, dapat hindi magiging top 6 ang Boston kaso andun si Jaylen Brown na isa sa best two-way player ng NBA ngayon, mapa offense or defense. Based pa kay Perkins, kaya siguro nagmamadaling bumalik yung isa dahil sapat na si Brown para sa Boston. Noon pa naman kasi sinabing meron talagang killer instinct si Brown na ngayon kasama sa top 3 ng MVP ranking dahil mawawala yung dalawa sa big time MVP candidate na si Jokic at Giannis. Sa pagitan ni Tatum at ni Brown, ang pinakamalapit ngayon sa MVP si Jaylen Brown dahil technically top 2 talaga si Brown behind dito kay SGA dahil si Nikola na number 1 sa ranking possible maging uneligible na sa mga susunod na araw. Si Jason Tatum based sa insider na si Chris Mannix, pinupush talaga niya ng matindi na makabalik by February or March. Hindi ito yung makakalaro agad. Ang report kasi doon makabalik agad si Tatum sa basketball activity sa buwan na binanggit. Para paghandaan kung sakali ang Boston papasok ng playoffs, puwera usog. Pwede kasi agad maisingit nun si Tatum. Gustong makabalik ni Tatum sa conditioning para kung sakali ang Boston maging playoff contender talaga, pwede pa siya makapaglaro sa postseason. Kung March siya babalik sa basketball activity, may ample time pa si Tatum na makapagkondisyon. Historically, best option kay Tatum hindi talaga maglaro ngayong taon kahit sabihin pang advance yung medical science ngayon. Sa kanya rin naman galing na takot siyang matrade ng Boston dahil nagkaroon siya ng malalang injury. Pero historically, baka magaya siya kay IT, Kemba at Robert Williams. Pati nga si Porzingis kasama na dun. Baka sabihin sa comment section, hater ka lang ni Tatum. Better pa nga yun eh. Dahil si Tatum kung titingnan isang superstar level player. Pero wala siyang designated na taga-hype at designated na hater. Para mapunta sa level ni Steph, LeBron at KD, kasama na si Kawhi, dapat meron designated hater. Si Tatum wala. Pero parang takot siya kay Jaylen Brown eh dahil kaya talagang bumuhat ng team ni Jaylen Brown ngayon. Dahil naman sa 65 game rule ng NBA para sa mga awards, posibleng hindi na masama si Wembanyama, Giannis at Nikola Jokic. Si Luka merong pang 9 games na natitirang buffer, dalawa sa MVP candidate mawawala ng eligibility. Si Luka parang 8 to 9 games pa ang natitira para makasama siya. Pang-apat si Luka sa ranking behind SGA, Jokic at Brown. Si Nikola Jokic naman, based sa report, minamadali na makabalik sa lineup dahil hindi na siya aabot ng MVP candidate kapag hindi siya nakapaglaro after January 24. Mali pala, before January 24, based kay Coach David Adelman, nagmamadali na rin kasing bumalik talaga si Nikola na totally hindi naman talaga siya na-injured at nasaktan sa kanyang hyperextend knee na unang diagnostic. Wala namang binanggit na ibang injury si Jokic, nakaiwas pa nga siya sa malalang injury. Dinidiscuss ngayon ng Denver kung papayagan ba nila si Jokic na makabalik agad galing injury kahit hindi pa fully recover talaga. Mas grabe naman kasi yung injury nito si Tatum kumpara kay Nikola. Pero kahit wala si Jokic at injured, kasama siya sa mga road games ng Nuggets. Estimated pa rin talagang balik ni Nikola early February. Ang Denver Nuggets yung kasama sa top 6 ng West na kung titingnan mo wala pa sa full potential dahil nung naglalaro si Jokic at Jamal Murray walang Gordon at Brown dahil injured. Nung nawala naman si Jokic, naglaro si Brown at itong si Aaron Gordon tapos na injured naman si Jamal Murray. Nasa 4-3 record ang Nuggets at top 6 pa rin sa West. Hindi pa totally nagkakasama ng maraming games yung starting lineup nila, kasama pa doon si Cam Johnson. Ang Nuggets ang tinag na merong best starting 5 in papers. Parang pinapalakas pa nga nila yung second unit since wala si Jokic. Kung magiging healthy yung 5 ng sabay-sabay, sila yung dark horse team kontra Thunder. Sa bagay, mahilig sa horse si Jokic.
Si Klay Thompson naman nakaabot na ng mahigit 900 games sa kanyang karir, kota na. Bukod kay AD, si Klay Thompson hinahanapan din ng bagong team ng Dallas para ma-trade dahil most likely hindi aabot ng playoffs ang Mavericks. Si Kyrie nga hindi siguradong babalik pa this season at sa susunod na taon na. Depende pa rin sa gagawin ng Dallas. Ang preferred destination ni Klay Thompson isang contender na team, kaso lang ayaw sa kanya ng mga contender na team. Yun naman talaga ang rason ni Klay kaya nagpababa ng kontrata, mapunta sa isang championship contender na team tulad dati ng Dallas. Ang isang problema kay Klay, meron kasing dalawang contract player na pwedeng isama sa kanyang ma-trade, si Caleb Martin na pinalitan si Quentin Grimes dati at isa pa si Jaden Hardy. Hindi kasi sila nagagamit sa rotation. Pwedeng unahin yung dalawa or isama talaga kay Klay para tumaas yung value niya. Ang dalawang player hindi talaga nakakasama sa rotation ng Dallas at parang nagkakaroon ng salary cap space. Isa pa doon, isang team lang ang posibleng kumuha kay Klay, ang Golden State. Reunion ulit. Kung ipupush ni Steph na kunin siya pabalik. Ang Warriors kasi may initial target na player, si MPJ. Sila yung nagiging frontrunner ngayon. Willing din naman si Steph na makabalik sana sa Golden State si Klay Thompson. Pero bakit si Steph ang magre-request? Dahil siya yung star player na hindi naman humihingi sa kanyang team ng kahit anong trade. Kaya kapag nag-request siya, posibleng hindi siya tanggihan ng team.